Paano kung ang pinakamamahal mong elepante ay biglang nakawin at dalhin sa kabilang panig ng mundo? Para kay Cam, hindi lang basta hayop sina Poryay at Corn, itinuring niya silang pamilya. Kaya nang sila ay agawin ng isang grupo ng mga kriminal, wala siyang pakialam kung gaano kalayo ang kailangan niyang puntahan o kung gaano karaming tao ang kailangan niyang labanan. Mula Thailand hanggang Sydney, haharap siya sa mga gangster, pulis na traidor, bihasang mandirigma, at isang buong organisasyong handang pumatay para sa pera. Pero may isang bagay silang hindi alam: kapag ginagaw mo ang isang bagay na pinakamamahal ni Cam, wala nang makapipigil sa kanya para bawiin ito. At ngayong araw, aalamin natin kung paano naging isang taong mag-isa laban sa isang buong kriminal na organisasyon ang isang simpleng tagapangalaga ng elepante. Ito ang kwento ng The Protector. Sa isang tahimik na bahagi ng Thailand, may isang pamilya na hindi ordinaryong tagapag-alaga ng mga hayop. Sa loob ng maraming henerasyon, ang kanilang angkan ay naging mga tagapagtanggol ng mga elepante na minsang nagsilbi sa hari ng Thailand. Para sa kanila, ang mga elepante ay hindi lamang mga hayop na inaalagaan. Sila ay bahagi ng kanilang kasaysayan, kultura at pamilya. Kaya mula pagkabata, naturuan na si Cam na respetuhin at protektahan ang mga ito. Lumaki si Cam na malapit sa dalawang elepante, ang malaking Por, Yay at ang batang si Corn. Halos magkasama sila sa bawat araw. Siya mismo ang nagpapakain sa kanila, naglilinis sa kanila, at ang nag-aalaga sa kanilang kalagayan. Sa paglipas ng panahon, naging napakalalim ng relasyon ni Cam sa dalawang elepante. Para sa kanya, si Poryay ay parang isang matandang kaibigan at tagapagtanggol, habang si Corn naman ay parang isang batang kapatid na kailangan niyang alagaan. Ngunit isang araw, biglang magbabago ang tahimik nilang buhay. Dumating ang Songkran Festival, isa sa pinakamalaking selebrasyon sa Thailand. Habang abala ang mga tao sa kasiyahan, hindi nila namamalayan na may mga taong may masamang plano. Gamit ang tulong ng mga taong konektado sa isang lokal na politiko na si Mr. Sotep, ninakaw ng mga poacher sina Poryay at Corn. Nang malaman ni Cam ang nangyari, para siyang nawala ng mundo. Hindi niya kayang tanggapin na basta na lamang kinuha ang dalawang elepante na buong buhay niyang inalagaan. Agad niyang hinanap kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw. Nang malaman niyang may koneksyon si Mr. Sotep sa mga poacher, hindi na nag-aksaya ng panahon si Cam. Pinuntahan niya ang bahay ng politiko at doon nagsimula ang unang malaking laban. Walang takot na pumasok si Cam sa lugar at hinarap ang mga tauhan ni Sotep. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga poacher na nagtangkang humarang sa kanya. Hindi siya interesado sa pera. Hindi rin siya naghahanap ng gulo. Ang gusto lang niya ay malaman kung nasaan ang kanyang mga elepante. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nalaman niyang nailabas na sa Thailand ang mga hayop. Dinala ang mga ito sa Sydney, Australia. Kaya kahit malayo at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon, nagpasya si Cam na sundan ang mga ito. Para sa kanya, walang layo na sapat para pigilan ang isang taong naghahanap sa kanyang pamilya. Pagdating ni Cam sa Sydney, hindi naging madali ang kanyang paghahanap. Bago pa man niya makita ang mga taong nasa likod ng pagnanakaw, nasangkot agad siya sa isang insidente. Isang wanted criminal ang kumuha kay Cam bilang hostage at tinutukan siya ng baril. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Kabilang dito sina Mark, isang Thai-Australian police officer, at ang kanyang partner na si Rick. Sinubukan nilang kontrolin ang sitwasyon at iligtas si Cam. Ngunit biglang dumating si Inspector Vincent. Sa halip na mahinahong lutasin ang problema, binaril ni Vincent ang hostage taker. Patay agad ang lalaki. Ngunit sa halip na ituring na biktima si Cam, siya pa ang pinagbintangang kasabwat ng kriminal. Dahil dito, dinala si Cam sa police station. Habang nasa sasakyan, bigla niyang nakita ang isang taong pamilyar sa kanya, si Johnny. Si Johnny ang gangster na may koneksyon sa pagkawala ng mga elepante. Agad na naging desperado si Cam. Itinuro niya si Johnny kina Mark at Rick at sinabi na dapat nila itong hulihin. Ngunit dahil kulang ang ebidensya at hindi nila alam ang buong kwento, hindi siya pinakinggan. Hindi kayang intindihin ni Cam kung bakit tila walang gustong tumulong sa kanya. Para sa kanya, habang nag-aaksaya sila ng oras, maaaring nasa panganib na sina Poryay at Corn, kaya gumawa siya ng paraan upang makatakas. Nagkaroon ng kaguluhan sa police car at nauwi ito sa isang aksidente. Nakawala si Cam. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang kanyang sariling investigasyon. Sinundan ni Cam si Johnny at mabilis na napunta sa isang lugar na puno ng mga gangster. Sinubukan ng mga tauhan ni Johnny na pigilan siya. Pero hindi nila alam kung gaano kadeterminado si Cam. Isa-isa niyang hinarap ang mga ito. Gamit ang kanyang martial arts skills, mabilis siyang gumalaw at pinabagsak ang mga kalaban bago pa sila makapag-react. Nang makuha niya ang isa sa mga tauhan ni Johnny, pinilit niya itong sabihin kung saan nagtatago ang kanilang boss.
Sa wakas, nakarating si Cam sa hideout ni Johnny. Ngunit dumating siya sa maling oras. May isinasagawang drug deal ang mga gangster. Sa halip na matakot, sumugod si Cam. Nagkaroon ng malaking gulo at napilitan ang mga tauhan ni Johnny na lumaban. Muli, isa-isa silang pinabagsak ni Cam. Nang malaman ni Johnny na hindi mapigilan ng kanyang mga tauhan, ang isang taong naghahanap sa kanyang mga elepante, gumamit siya ng mas kakaibang paraan. Nagpadala siya ng mga extreme sports fighters at iba pang bihasang mandirigma upang harapin si Cam. Ngunit kahit iba-iba ang estilo ng mga ito, hindi pa rin sila naging sapat upang tuluyang pigilan siya. Pagkatapos ng sunod-sunod na laban, tuluyang napagod si Cam. Wala siyang maayos na matulugan at wala ring ligtas na lugar na mapupuntahan. Kaya napilitan siyang matulog sa isang madilim na eskinita. Doon siya nakita ni Pla. Si Pla ay isang babaeng nagtatrabaho bilang prostitute at isa sa mga taong nakilala ni Cam sa kanyang paghahanap kay Johnny. Sa halip na iwan si Cam sa kalsada, tinulungan niya ito. Dinala niya si Cam sa kanyang apartment at hinayaang makapagpahinga. Sa gitna ng lahat ng karahasan, ipinakita ni Pla na may mga taong handang tumulong kahit hindi nila lubos na kilala ang taong kanilang tinutulungan. Samantala, patuloy namang lumalala ang sitwasyon sa loob ng police department. Si Mark at Rick ay tinanggal sa kaso at inatasang magbigay ng seguridad sa isang mahalagang meeting. Ang pagpupulong ay may kinalaman sa police commissioner at sa isang negosyanteng si Mr. Sim. Hindi alam ni na Mark at Rick na may mas malaking plano sa likod ng pagpupulong. Sa meeting, naroon din si Pla bilang hostess at dancer. Sa unang tingin, parang ordinaryong business meeting lamang ito. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang assassin ang kumilos. Pinatay si Mr. Sim at kasunod nito pinatay rin ang police commissioner. Isang malaking krimen ang naganap sa harap mismo ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa batas. Ngunit may isang problema ang mga kriminal. Nakuha ng kamera ng commissioner ang mahalagang bahagi ng pangyayari. Kung mapapanood iyon ng ibang pulis, maaring mabunyag ang buong operasyon. Kaya kailangang may patahimikin. At ang taong napili ay si Mark. Pinatay ni Vincent si Rick. Pagkatapos, ginawa niyang parang si Mark ang responsable sa lahat. Dahil dito, si Mark ang naging suspect. Ang dating pulis na naghahanap ng katotohanan ay biglang naging taong hinahabol ng sarili niyang mga kasamahan. Hindi alam ng karamihan na si Vincent pala ang tunay na utak ng operasyon. Habang hinahabol si Mark, patuloy namang hinahanap ni Cam ang kanyang mga elepante. At sa tulong ni Pla, nalaman niya kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamahalagang lugar ni Johnny, ang Tomyumgung Otob. Pumasok si Cam sa restaurant. Pero hindi siya pumunta ron para kumain. Pumasok siya para kunin si Korn. Mula sa unang bahagi ng gusali, nagsimula ang isang napakalaking laban. Maraming tauhan ni Johnny ang humarang sa kanya. Pero habang umaakyat si Cam sa bawat palapag, mas lalo siyang nagiging determinado. Bawat kalaban na dumating ay kanyang hinarap. Bawat hadlang ay kanyang nilampasan. Hanggang sa makarating siya sa VIP area, doon niya narinig ang tunog ng kampanilya. Ang kampanilya ni Korn. Ginagamit iyon ni Johnny para asarin siya at ipakita na nasa kanilang kontrol ang batang elepante. Nang marinig iyon ni Cam, tuluyang sumiklab ang kanyang galit. Sumugod siya sa mga tauhan ni Johnny. Mas mabilis, mas malakas, at mas determinado kaysa dati. Walang makapigil sa kanya. Sa kanyang paghahanap, nakarating si Cam sa isang lihim na storage area. At doon niya nakita ang isang bagay na higit pa sa inaasahan niya. Maraming exotic animals ang nakakulong sa loob. Hindi lamang mga elepante ang pinagsasamantalahan ng grupo. Ginagamit nila ang mga hayop para sa ilegal na negosyo at pagkain. Dito lalong naunawaan ni Cam kung gaano kasama ang mga taong kanyang kinakalaban. Hindi lamang niya kailangang iligtas si Korn. Kailangan niyang pigilan ang mga taong walang pakialam sa buhay ng mga hayop. Sa wakas, nakita niya si Korn. Kasama rin doon ang bihag na si Mark. Nagtulungan sina Cam at Mark upang makatakas. At ilang sandali bago dumating ang mga pulis, nakalabas sila sa lugar kasama si Korn. Ngunit hindi pa rin sila ligtas. Patuloy silang hinahanap ni Vincent. Dahil alam ni Vincent na kapag nagsalita sina Mark at Cam, maaaring tuluyang bumagsak ang kanyang buong operasyon. Kaya kailangan niya silang patahimikin. Nagtago sina Cam at Mark sa isang Buddhist monastery. Ngunit natuntun sila ni Vincent. Sa halip na direktang pumasok, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na sunugin ang monastery. Habang nasusunog ang lugar, napagtanto ni na Cam at Mark na maaring may mga inosenteng taong nasa loob. Kaya kahit alam nilang delikado, bumalik sila. At doon naghihintay ang panibagong mga kalaban. 3 asasin ang ipinadala upang pigilan si Cam. Ang una ay isang mabilis at agresibong capoeira fighter. Gumagamit ito ng mga paikot na sipa at akrobatikong galaw upang guluhin si Cam. Ngunit hindi nagpatalo si Cam. Matapos ang matinding palitan ng suntok at sipa, nagawa niyang pabagsakin ang mandirigma.
Ang ikalawa naman ay isang bihasang wushu expert na may hawak na espada. Mas mahirap ang laban na ito dahil may sandata ang kanyang kalaban. Ngunit ginamit ni Cam ang kanyang bilis at timing upang maiwasan ang mga atake. Sa huli, natalo rin niya ang sword fighter. Pero ang ikatlo ang tunay na problema. Si TK, isang dambuhalang wrestler na tila hindi tinatabla ng mga suntok ni Cam. Kahit anong gawin ni Cam, patuloy siyang ibinabagsak ni TK. Sa sobrang lakas ng kalaban, muntik nang mawalan ng malay si Cam. Malapit na siyang patayin nang dumating ang mga pulis. Tinulungan siya ni Mark na makatakas. Ngunit habang nakakatakas si Cam, si Mark naman ay muling napunta sa kamay ng mga pulis. Sa puntong ito nagsimulang mabuo ang buong puzzle. Unti-unting natuklasan na si Vincent ang tunay na utak sa likod ng pagpatay sa police commissioner. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang pulis upang protektahan ang kanyang sarili. Pinatay niya ang mga taong maaaring maglantad sa kanyang mga sikreto at sinubukang ipasa ang sisi sa ibang tao. Ngunit ngayon may ebidensya na at may mga taong handang lumaban. Habang si Mark ay naghahanap ng paraan upang tuluyang mapatigil si Vincent, si Cam naman ay papalapit sa huling bahagi ng kanyang misyon. Nakarating si Cam sa isang malaking bulwagan kung saan nagsasagawa ng press conference si Madame Rose, ang makapangyarihang leader ng Chinese gang. Napapaligiran siya ng kanyang mga tauhan, ngunit bago pa man tuluyang makapagsalita si Madame Rose, biglang dumating si Korn. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang batang elepante. Nagsitakbuhan ang mga tao at sinamantala ni Cam ang pagkakataon. Sumugod siya sa mga gangster, samantala nagawa naman ni Mark na harapin si Vincent. Sa wakas, nahuli niya ang korap na pulis at napigilan ang kanyang pagtakas. Ngunit mayroon pang isang bagay na hindi alam ni Cam, ang pinakamalaking sikreto tungkol kay Poryai. Sa isang napakalaking silid, ipinakita sa kanya ang labi ni Poryai. Ang elepanteng kanyang minahal at inalagaan ay patay na. Ngunit ang mas masakit ay kung paano ito ginamit ng mga kriminal. Ang mga buto nito ay ginawang palamuti, nilagyan ng mga mamahaling bato at ipinagmamalaki bilang isang napakamahal na regalo para kay Madame Rose. Para kay Cam, hindi lamang ito pagkamatay ng isang hayop, para itong paglapastangan sa isang miyembro ng kanyang pamilya. Nakatitig siya sa mga labi ni Por. Habang bumabalik sa kanyang alaala, ang lahat ng sandaling magkasama sila. Ang mga panahong inaalagaan niya ito, ang mga sandaling kasama niya si Korn. And doon ang Pangyong hindi nila kailanman pababayaan ang mga ito. Ngayon, isa na lamang ang natitira sa kanya. Si Korn! Ang gagawin niya ang lahat upang mailigtas ito? Hindi pa tapos si Madame Rose. Ipinatawag niya muli si TK kasama ang 3 pang malalakas na mandirigma. Ang plano nila ay simple. Patayin si Cam. Muling nagsimula ang labanan. 4 na malalakas na mandirigma laban sa isang lalaki. Habang naglalaban, itinapon si Korn sa isang glass wall. Nagkagulo ang paligid. Samantala, nabangga naman ni Cam ang malaking elephant ornament. Nahulog ang ilan sa mga buto ni Poryai at dun niya nakita ang pagkakataon. Kinuha ni Cam ang matutulis na bahagi ng mga buto. Gamit ang mga ito, nagawa niyang labanan ang mga wrestler. Hindi ito ordinaryong laban. Para kay Cam, ang bawat galaw niya ay parang pakikipaglaban para sa alaala ni Poryai. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. At sa huli, si TK na lamang ang natitira. Muli silang nagharap. Ngunit sa pagkakataong ito, mas determinado na si Cam. Sa matinding sagupaan, tuluyang natalo ni Cam si TK. Nang makita ni Madame Rose na natalo na ang kanyang mga tauhan, sinubukan niyang tumakas. Tumakbo siya patungo sa helicopter. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Cam. Hinabol niya ito. Sa isang desperadong pagtatangka ni Madame Rose na makatakas, nagkaroon ng malaking aksidente. Pareho silang bumagsak sa silid sa ibaba. Muntik nang mamatay si Cam sa pagbagsak. Ngunit muli siyang nailigtas ng isang bahagi ng kanyang nakaraan. Ang mga pangil ni Por ay ang naging sandalan na pumigil sa kanyang tuluyang pagbagsak. Sa huli, nakaligtas si Cam at natapos din ang paghahari ni Madame Rose. Matapos ang napakahabang laban, tuluyang nabunyag ang mga krimen ni Vincent. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Napatunayan na si Mark ay inosente at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Rick at ng police commissioner. Sa huli, pinatawad ni Inspector Lamont si Mark matapos lumabas ang buong katotohanan. Ngunit higit sa lahat, natupad ni Cam ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang misyon. Nailigtas niya si Korn. Bagamat hindi na niya maibabalik si Poryai, hindi niya hinayaang tuluyang mawala ang alaala nito. Ang pagkamatay ni Por, ay nagsilbing paalala sa kanya kung bakit kailangan niyang ipaglaban ang mga hayop na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa huling bahagi ng pelikula, muling nagkasama si Cam at si Korn. Sa wakas, matapos ang lahat ng pagdurusa, habulan, pagtataksil at walang katapusang laban, nakasama niyang muli ang batang elepante. At doon natin makikita ang tunay na kahulugan ng kanyang paglalakbay.
Hindi pera ang dahilan kung bakit niya nilabanan ang napakaraming tao. Hindi rin katanyagan, ang tanging dahilan ay pagmamahal at katapatan. Dahil para kay Cam, ang tunay na tagapagtanggol ay hindi iyong pinakamalakas na tao sa mundo. Ang tunay na tagapagtanggol ay ang taong handang harapin ang kahit anong panganib para protektahan ang mga taong o nilalang na mahalaga sa kanya. At sa pagkakataong iyon, napatunayan ni Cam na kahit isang tao lamang siya laban sa isang buong organisasyon, hindi siya matatalo hanggat may dahilan siyang ipinaglalaban. At sa huli, nakabalik si Cam kay Korn dala ang alaala ni Por, yayat ang pangakong hindi na. Niya hahayaang maulit ang sinapit nito. Ang The Protector ay nagtuturo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang ng katawan, kundi sa pagmamahal, katapatan, at determinasyong ipaglaban ang mga bagay na mahalaga sa atin. Ipinakita ni Cam na kahit gaano karaming tao ang humarang sa kanyang daan, hindi siya sumuko dahil alam niyang may isang nilalang na umaasa sa kanya. Sa kabila ng pagkawala ni Poryai, pinili niyang ipaglaban si Korn at huwag hayaang maging walang kabuluhan ang sinapit ng kanyang minamahal na elepante. Ipinapakita rin ng pelikula na ang kasakiman ay maaring magtulak sa tao na gumawa ng mga bagay na walang awa, lalo na kapag pera at kapangyarihan ang inuuna kaysa buhay at respeto. Samantala, ang pagmamahal at malasakit ay maaaring maging dahilan upang magkaroon tayo ng lakas kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Sa totoong buhay, hindi man tayo kailangang makipaglaban tulad ni Cam. May sarili tayong mga bagay na dapat protektahan ang ating pamilya, mga kaibigan, pangarap, prinsipyo, at mga taong umaasa sa atin. Dahil minsan, ang pinakamalaking laban sa buhay ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kalakas, kundi kung gaano tayo katatag kapag may taong mahal natin na nangangailangan sa atin